Matapos kumpirmahin ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpanaw ng kalihim nito na si Secretary Susan Tutts Ople kahapon ng hapon, agad nagpahayag ng pagluluksa at nagpaabot ng pakikiramay ang mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaibigan ng turing niya kay Secretary Ople at malaking kawalan sa administrasyon ng pagpanaw ng kalihim. It's a very, very sad news. I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Secretary Tutts is a special person, and with a deep compassion, really, for the people that she had to care for, namely the migrant workers. And she was very, very. It's a big loss. Ang galing-galing ni Secretary Tutts. She very much followed in the tradition of Kaplas Ople, of excellence, of compassion. It is a great loss for all of us. It is a great loss for all of us who called her my friend. It is a great loss to the Philippines for the service that we know she would still have rendered. Para naman kay Vice President Sara Duterte, nawala ng bansa ng isang tunay na makabayan sa pagpanaw ng kalihim na ginugol ang kanyang buhay para sa kapakanan at pagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino abroad. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ipinakita ng kalihim na ang tunay na pamumuno ay tungkol sa kabaitan at pagkamaawain. Itutuloy-an niya nila ang nasimula nito sa pagtatanggol sa mga manggagawa at pag-angat sa kanilang kabuhayan. Para naman kay Senator Grace Poe, walang kapaguran sa pagtatanggol ng karapatan ng mga OFW si Secretary Ople na personal niyang nakatrabaho. Tinawag naman ni Senator Nancy Binay na isang dakilang Pilipino at lingkod bayan ng kalihim. Ipinanganak noong February 9, 1962 si Maria Susana Vasquez Ople o mas kilalang Susan Tutts Ople. Nagsilbi itong Labor Undersecretary noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Taong 2013 nang magawaran si Ople ng Trafficking in Persons Hero Award ni nooy US Secretary of State John Kerry at napabilang sa Board of Trustees ng United Nations Trust Fund for Victims of Human Trafficking noong taong 2020 at noong 2022 nang maging opisyal na kalihim ng DMW. Taong 2019 naman, kinumpirma ni Ople na na-diagnose ito ng stage 2 breast cancer at sumailalim sa breast surgery noong 2020. Nitong buwan naman ng Hulyo ay inanunsyo ni Ople na sasailalim nito sa 2-week wellness leave matapos pumanaw ang dalawa nitong nakakatandang kapatid na lalaki dahil sa lung cancer. Ngunit wala pang opisyal na detalyeng ibinibigay ang DMW sa dahilan ng pagpanaw ng kalihim. Bernadette Hinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.